Yung pong presence nila doon sa area ay isang hatol pamamarusa doon po sa mga taga doon sa barangay na ayaw magbigay. Binabalik-balikan nila yung barangay na yan at hinihingi yan. But hindi po nagbibigay yung barangay. Kung kaya't sila po yung nag-operate, yung hatol pamamarusa at parang ililiquidate nila yung mga may-ari ng mga tindahan doon. And yun po yung mga nagbigay sa akin ng impormasyon. Nandun po yung government siya ng New People's Army. Meron tayong magandang balita rin. Natutulungan tayo ni walang iba kundi si Brigadier General Randolph Cabangbang, ang commander ng 203rd Infantry Brigade, patungkol sa usapin na inaprubahan ng Department of Justice ang ating laban sa 11 pinaghihinalaang miyembro ng Communist Terrorist Group. Nasinampan ng kaso tungkol sa anti-terrorism law na paglabag. Okay, introduce mo na. Magbati po muna. Magandang umaga po, General Cabangbang, Ma'am Lorraine, Ka Eric at Franco po narito. Morning, sir. Morning, sir. Magandang umaga sa inyo. It's nice to be back. Yes, sir. Nice to see you again. Online tayo muna, sir. At ang abusadong suspension order ay hindi pa nawawala. Galing sa NTC at NTRCB. January 22 pa kami, sir, na may TV broadcast. So online muna tayo, sir. General Cabangbang, sir, before po kami mag-interview sa inyo, babasahin po ni Brother Franco ang naging pahayag ng Legal Cooperation Cluster. Napakaganda. In support to the effort of the 203rd Brigade and the 2nd Infantry Division of the Philippine Army at ng ating Department of Justice. Go ahead, Brother Franco. Yes, National Task Force and Local Communist Armed Conflict Legal Cooperation Cluster o LCC, ang kanilang statement ngayong araw. The LCC hails the recommendation of the Department of Justice to file charges for terrorism against 11 members of the New People's Army under the Republic Act number 11479 or the Anti-Terrorism Act of 2020. The 11 members of NPA, namely Jovito Marquez, Antonio Baculo, Sonny Rogelio, Virginia Terobias, Lina Gumpad, Job Abednego David, Jesse M. Almoguera, Reyna Grace, Bethro Erardo Zapra Jr., Daiseline Castillo Malucon, and Ivan Corpus Zuniga are responsible for ambushing Philippine Army soldiers with high-powered firearms and improvised explosive devices on the 30th of May 2023 in Barangay Malisbong, Sablayan Occidental, Mindoro. As pointed out by the DOJ, the intent behind the ambush was deemed to cause death, serious injury, and to instill a widespread atmosphere of fear, thereby destabilizing the fundamental political, economic, and social structures of the Philippines. The LCC lauds and stands united with the DOJ in its unwavering commitment to combat terrorism. Yun, General Cabangbang, sir. Kaya kami po ay nagpapasalamat na nagpaunlak po kayo ng pagtatalakay sa bahaging ito ng talakayan. Ano po ang inyong gustong ilinaw at ipabatid na mensahe? May kaugnayan po dito sa una naming narinig na nag-file ng terrorism case. Pero meron tayong hinandang audio-visual presentation kaakibat ng ating pagpapahayag na ito sa usapin ng pag-aproba ng DOJ laban sa kinasuhang na pinaghihinalaang terorista. Panoorin po natin. Hold your line muna, sir. Cabangbang, sir, please. Ika-30 ng Mayo taong 2023, habang nagsasagawa ng military operations ang kasundaluhan ng 60th Infantry Battalion, ay nakasagupan ng mga ito ang grupo ng mga armadong teroristang New People's Army sa Sitio Pasugi, Barangay Malisbong Occidental, Mindoro. 2 miyembro naman ng teroristang grupo ang nasawi na kinilalang sina alias Hunter at alias Lisa o Mamay, na kabilang sa Main Regional Guerrilla Unit ng Southern Tagalog Regional Party Committee. Na-recover sa mga labi ng mga ito ang 3 M16 rifle, mga landmine, granada at mga personal na kagamitan. Sa pangyayaring ito, masasabi pa bang hindi mga terorista ang CPP, NPA, NDF? Kaugnay dito, ay nito lamang 8 ng Enero taong kasalukuyan ay inaprubahan ng Department of Justice ang paghain ng kasong kriminal laban sa 11 miyembro ng NPA na umano'y ng ambush sa mga tropa ng 60th Infantry Battalion. Ang inihaing reklamo ng Philippine Army laban sa mga ito ay para sa mga paglabag nila sa Anti-Terrorism Act. At kinilala ang 11 na sina Jovito Marquez, Antonio Baculo, Sonny Rogelio, Virginia Terobias, Lena Gampad, Job Abednego David, Jesse Almoguera, Reyna Grace, Bethro Erardo Zapra Jr., Daiseline Castillo Malucon, at Ivan Corpus Zuniga. Gaano kahalaga ang pagsampa ng kaso sa mga ito sa nagpapatuloy na laban ng masang Pilipino sa terorismo ng CPP, NPA, NDF? Hanggang kailan nga ba
magpapaalipin sa baluktot na ideolohiya ng CPP, NP, NDF ang mga taong Iyon. General Kabangbang, sir, ang gusto niyong ipaabot at ililinaw tungkol sa napakahalagang development na ito. Go ahead, sir. Actually, this was a chance encounter, ano? And tayo po ang nauna. Tayo po nauna. In last year, we engaged them 9 times. Nagkaroon po tayo ng 9 encounters against the NPA. At tayo po lahat ang nag-initiate. Tayo po, 9 government-initiated encounters. Very good. And we have neutralized more than 30 NPA group sa armed group nila, no. Actually decimated na yung MRGU nila, yung kanilang main regional guerrilla unit, at yung naengkwentro po diyan sa Sablayan ay members po ng main regional guerrilla unit. And most of those who were included dun sa kaso ay members po ng Central Committee. Dahil sila po ang nag-uutos, ano, sa automatic naman po, ano? Automatic naman po. Yung Southern Tagalog Regional Party Committee, nandito po sila sa Mindoro. Mindoro. Nandito po sila sa Mindoro, yung Southern Tagalog Regional Party Committee. Yung pong namatay, si alias Hunter, ay isa pong estudyante, no, ng PUP. Estudyante po siya ng PUP, and 2 years pa lang po siya sa armed group. Armed group. At 2 years pa lang po siya sa armed group. Sir, excuse Yung me, kasama would you know kung ito'y Anak Bayan o Kabataan Party or LFS? Siya po ay member ng Kabataan. Grabe. Kabataan. So, si Raul Manuel. If you will, Yes. Si Raul Manuel yan. Klaro yan, ma'am, under sa kanila. Oo. Ayan, yan po. Oo. If you will remember, meron po tayong nahuli last September, sila Job, Aliyah, tsaka si Peter. Isa po diyan sa kinasuhan ay si Job. Okay nga, sir, nagtatanong kami, siya pala ito. Sir? Yan. Ito yung sa UP Diliman, ma'am, galing na na fine arts yata to. Sir, Opo, yung- UP Diliman Fine Arts. Sir, yung namatay na bata, how old, what was his or her name, and how old was this student? Would you know? Si Hunter, ang totoong Lalaki. pangalan, Lalaki, ma'am. ang Lalaki totoong ito, sir. pangalan niya ay si Art Jan. Si Art. Art Jan. Meron po tayong meron tayong na-upload na picture niya diyan, yung ID niya, Chemical Society sa PUP. PUP. Siya po ay 23 years old. Mhm. 23 years old siya. Yung isa, sir, si Lisa alias Maymay. Si Lisa alias Maymay naman ay isa pong katutubo. Namatay? Sa mangyan. Patay din, ma'am. Namatay. Opo, How namatay old yung babae. siya? General Kabangbang, how old was Maymay? 40 years old po siya. 40. Yeah. 40 ho. Mangyan. Matagal na siya sa 15 years siya. Actually 15 years siya dun sa So, sa the armed group before she died. Yeah. Yung pong presence nila dun sa area ay isang hatol pamamarusa dun po sa mga taga doon sa barangay na ayaw magbigay. Binabalik-balikan nila yung barangay na yan at hinihingi yan. But hindi po nagbibigay yung barangay. Kung kaya't sila po yung nag-operate, yung hatol pamamarusa, parang ililiquidate nila yung mga may-ari ng mga tindahan doon. Grabe. And yun po yung mga nagbigay sa atin ng impormasyon. Tulong sa Nandun po yung government. siya ng New People's Army. Sir, ano pong implication nito? Sapagkat we made to understand as we interviewed you last year na si Job, si Peter at yung isa pa yung babae na galing sa senior high school ay they are now closely being cooperative to the government. Can they be, isa doon sa kanila ay na isama sa kaso? Ito ba ay bahagi ng ating preparation to make him a state witness in the process of the judicial prosecution sa kanya, or talagang siya ay kumakalaban pa rin sa pamahalaan in spite of the surrender, or nakapture sila? If you will note, immediately after mahuli natin yung tatlo, nagkaroon po tayo ng 5 sunod-sunod na enkwentro. Okay. And those 5 encounters, nagkaroon po tayo ng 5 body count dyan and more than 10 firearms. Recovered. These three are not just cooperating, and they are not just cooperating with us, kundi sila pa mismo ang nagtuturo sa amin. Very good. Sila pa mismo ang nagtuturo kung ano ang pamamalakad dyan sa hukbo. In fact, I'm very happy to tell you na itong taon na to walang sumampa sa Mindoro. Wow. Very Walang good. sumampa. Because these 3 told me, sila mismo ang nagsabi, ano ba yung proseso ng pagsampa? So ang sabi nila, katulad si Job at saka to si Aliyah, sumama sila sa isang malakihang rally Ayun. yan sa Maynila. Ayun. Si Aliyah sumali sa rally dito sa Los Baños. Si Job nasa Pandi, Bulacan, yung Agaw bahay. yung agaw bahay doon. Pagkatapos nilang sumama sa isang malakihang rally, sila ay mag-a-attend ng plenum.
December 26, sometime December 26. Mag-attend ka ng plenum. After mo mag-attend ng plenum, first week of January, sasampa ka na. Sa hukbo. Back doon pa lang sa plenum, if you will, ito mga kabataan ito yung mga bata mga estudyante. Doon pa lang sa plenum, sasabihin na sa'yo kung saan ka sasampa, anong prente ka sasampa. Grabe. No? Ito po, karamihan na sumasampa sa Mindoro ay mga taga-PUP at saka mga taga-UP. UP Los Baños o UP Diliman. Yo, klaro. Ang instruction sa kanila, magdala lang sila ng isang backpack, 2 t-shirt, pantalon, maong, rubber shoes. That is why we alerted everybody. No? Isa lang yung pinapasukan nila dito, yung Abradi Ilog. Sa Bradil. Ang plano namin, hindi namin sila huhulihin, hindi namin huhulihin yung mga bata na yan. Sila ay pauuwi namin, tatawagan namin yung magulang at ipasusundo namin dito. Open source yung mga picture ng mga kabataan na yan. Nakikita natin pag kami mga nagrarally. Nandyan sila. Binubuklat lang namin yung mga social media, tinitignan namin yung mga picture. Kaya kinakalat yan because for sure sasampa yan dahil yan ang proseso nila. Klaro. Pag the moment na sumama daw sila sa mga malakihang rally, buo na sa isipan nila na revolusyon na lang ang solusyon sa problema. Ayun. Yan ang sinasabi ni Job at saka ni Alia, dati raw very adamant na sumasama sa mga rally. Pero nung proseguido na silang sumama, doon na raw yung panahon na nakatatak na sa isip nila na wala ng pag-asa ang gobyerno, revolusyon na lang ang solusyon. Klaro. Kaya napakadali na nilang ma-recruit. Now, bakit ko sinasabi to? Because ayoko nang pumatay ng mga estudyante. Ayoko nang pumatay ng kabataan. Tama. Kasi baka sinasabi nila, why are you divulging yung iyong mga operation? Especially when makakahuli ka ng possible na recruit. Because I do not want to be placed again sa mga pagkakataon na wala kaming magagawa kundi patayin yung mga bata na wala namang kaalam-alam. Yeah. Tingnan mo tong tatlo na to. Sir. It took years, it took years for the New People's Army to convince them na sumama. But they only stayed here for 1 week. Nakita na nila na mali yung sinasabi. Na mali yung sinasabi ng NPA. Pinakitaan mo lang ng what we are really doing. Kung ano yung totoong ginagawa natin, kung ano yung tamang ginagawa. Bumaliktad na sila kaagad. And now they are parang na rin sila, they are also convinced na they should rescue yung kanilang mga kasama na naloko. Tama. Ito, I want to report this, This is for the parents. Merong isang kasama sila Job sa MRGU, si Kaamiel. We are still trying to find out yung totoong pangalan niya. Siya rin estudyante ng UP Diliman. Nako. Mayaman itong batang ito. Ang tatay niya ay isang board member sa Alaska. Alaska sa Board US. member. Alaska. Hindi dito, Alaska Company. Alaska. Oo, yung Board Alaska. member The sa multinational. Yun o sa Hindi, corporation? sa korporasyon, Multinational. mataas ang posisyon, mataas ang posisyon. Ngayon itong batang to, meron siyang ATM na hinuhulugan ng allowance ng kanyang parents, yung monthly daw niya is not less than 20,000. Wow. Yung ATM kinuha ng kolektiba niya. Yung kanyang yung kolektiba yun yung nagre-recruit sa kanya. Hanggang ngayon hinuhulugan pa yung ATM. Uy. Hanggang ngayon hinuhulugan pa. Sindikato talaga. So maraming yumayaman din sa modus na yan, Magre-recruit ka ng mayaman, kunin mo yung ATM at magpanggap ka na ikaw pa rin yung bata pa rin na may hawak ng ATM. Dire-diretso yung hulog sa iyo. So napakarami pong these are the things that the parents should know habang nagpapaaral po kayo sa mga eskwelahan. Klaro. Parati ko sinasabi, somebody should take responsibility. Yes. Ngayon, kung yung mga school na yan at yung mga teacher does not want to take responsibility, ibigay nyo sa amin. Ibigay nyo sa akin. Tawagan nyo ako. Parents, please, tawagan nyo ako. Pag nawala yung mga anak nyo, tawagan nyo ako. Because we will do everything. Sinabi ko nga sa inyo, papalitan na namin yung aming mode of operation. This will be a rescue operation para doon sa mga bata na nalinlang. Okay. Kung gusto niyo namang ipagpatuloy, ito na nga, ito na yung mga kaso na haharapin nyo. Patong-patong po na kaso ang na-file natin sa 11 na yan, yung pong Sir, yung briefly pong lang, sir. kanilang mga Kasi pagpasa ko kay Ma'am Lorraine General Kabangbang, napakaganda po ng mga pag-uulat ninyo, lalo na doon sa modus operandi na ginawa nila kay Kaamiel. Sir, para may pasa ko kay Ma'am Lorraine at kay Brother Franco. So si Job,
ay hindi po malayong magiging state witness kahit siya ay nasampahan ng kaso. Tama po ba? Kasama sa 11 na ito. Para lang mailinaw sa Yes, ating mga actually, isa yatang prerequisite yun, for you to be a state witness. You should Claro. also be, included in the case, pero dapat, you should prove na ikaw ay less Less guilty. less guilty, Okay. But in this case, actually, nakita naman natin less guilty siya, tumulong na. Because yung lahat po ng sinasabi niya patungkol doon sa enkwentro na nangyari ay tumutugma. In fact, yung namatay si Baron is the one who killed yung ating kapgo na nahukay natin. Okay. Nahukay natin last year, Sige, sir. Siya Okay na po, mismo sir. Ipasa ko na kay Ma'am Lorraine. Sir, Thank you. so much of what we do here, no, maybe I should speak for myself personally, is really for our children. No? Like you, I can sense, no, para sa mga anak natin. And I was harboring the illusion na wala nang namamatay, no. Pero yung kwento mo meron, no. And one of them is Hunter. What is his real name, sir? Again, I forgot. Yung taga PUP. Si Art John Baron. Art John Baron, and he was Art only John Baron. Taga Paranaque po siya. Ayun, Arjan Varon. chemical. Ayan, no. Malamang ito ay chemical engineering o BS chemistry. PUP. BS chemistry nga. PUP siya, sir. Yeah, PUP, ma'am. So, PUP. so sir, parang maybe gusto ko lang bigyan siguro ng boses yung mga nanay, no? At gusto siguro nila marinig paano nangyari ito, no? Na a 23-year-old is once again dead. Kasi so many thoughts are entering my mind right now. You were talking about Job, the least, he has to prove that he is one of the least guilty, no? Because in my mind, the most guilty right now is Franz Castro, Arlene Brosas, Raul Manuel, who are the top recruiters of our children, so that to this day, 5 years after NTF-El CAC, Yes. our children continue to die. And there are politicians that continue to collude with them so that our Ayun. children continue to die. So I would just like to know, sir, ano yung prente nitong batang ito, and whatever story you can tell about this obviously very intelligent boy, but for Job, for Aliyah, may kwento pa sila. No, may pag-asa pa, nabuhay pa sila eh. Pero for Hunter, wala na. For Ark, wala na. No, it's over. His story is over. He's 23 years old. What is most precious to him, his life, has been taken away from him. And I don't even know. But we can only imagine what his family, his mother, his father, his siblings are going through because of what Franz Castro, Raul Manuel, Arlene Brosas, and the CPP, NPA, and they have keep doing to our children, and they have not stopped. Kasama si Teddy Casino, Yes. Nery Colmenares, Carol Aurelio, lahat ng mga operatiba na yan, Sa hindi urban tumitigil. areas. Yan sa mga white urban operatives. No? So Ayun. sir, what was this boy like? Ano yung prente niya? Go ahead, sir. Actually, si Art dyan, 2 years pa lang siya sa 2 years pa lang siya sa armadong grupo. And he was with the main regional guerrilla unit at that time, hindi ko alam kung nalagay ba siya sa territorial force, but at that time nasa MRGU na siya. Pag MRGU, Yung kasi nanay sir, niya- vertical unit yun, ma'am eh. So pag vertical Oo, unit siya, all over Mindoro, kumikilos siya. Yes, oo. Yan ang ibig sabihin. Yung nanay niya bata pa 43 years old. When his mother arrived, kasama ng mga karapatan, mga taga-karapatan. Oh. And binigay namin ibinigay namin sa anak ito yung parati kong kinikwento because when I arrived here, ayan po yung mga kumuha. At ayun yung nanay niya, auntie, si Jobel ang Jubel nanay niya. Baron, ang nanay niya. Yan po ang una kong inabutan na enkwentro nung when I arrived. Kaya nga sabi ko noon Karapatan. ayoko nang mag-turnover ng patay sa nanay. Karapatan. Ang gusto ko yung buhay ang tina-turnover ko sa nanay. Ito po yung aking basihan ng aking direktiba sa aking mga sundalo na kung maaari isalba natin yung mga armado because most of them do not know what they are doing. Yes, ma'am. Sir? Yes. Can I just interrupt a little bit so Eric can give a background? Yes, No? ma'am. Karapatan is a front of the CPP, NPA, NDF, and we would like to ask Eric to elucidate ano tong ginawa ng anong papel nito kasi this is a template again Yeah. of the CPP, this terrorist organization. Thank you, Ma'am Lorraine. With your indulgence, General Kabambang, sir, and Brother Franco. Karapatan, yes, is a front, but it is also CPP created. CPP-led. Communist Party po nagbuo. Communist Party ang namumuno. Communist Party ang nagpapatakbo. Pero i-deny nila. Like si Cristina Palabay. Yan po ay mga Communist Party active cadre. Ano pong kanilang ginagawa doon sa pag-retrieve ng bangkay ni Hunter? At kung may mga kaso o may mga nasusugatang NPA at may mga nahuhuli, sila ang nagpo-front para sa CPP, NPA, NDF na sasabihin nila, magsasaka yan. Researcher yan. Yan ay peasant exposure. Nagre-research yan, naggumagawa ng thesis sa mga magsasaka. Yun po ang papel ng karapatan para pagtakpan ang NPA at ang front organization maitago nila. So, dudugtungan nilang pamilya
ang mga kapatid, ang mga magulang, para gamitin sila at sasabihin sila na huwag kayo mag-coordinate sa government. Kami ang tutulong sa inyo sapagkat gagamitin lang kayo ng gobyerno sa propaganda. Ang isang halimbawa dyan, Ma'am Lorraine, ang Alex Pacalda case. Nag-surrender na ito si Alex, na-captured siya, nag-affidavit of surrender at willing na mag-cooperate at mag-witness, ginapang ng karapatan. Ginapang ng NUPL ang mga magulang at dinugtungan, pinagsinungaling kung kayo na-convict sa court. Sa kasong ito ni Art Varon, itong karapatan sa Southern Tagalog, ma'am, ito rin ang dumugtong sa engkwentro sa Batangas, kung saan dinaan nila ang mga barangay official at sinabihan na paalisin niyo ang mga sundalo kasi papasok ang aming mercy mission, gamot at supply at mga pagkain sapagkat kami ay mga NGO for humanitarian cause. Sa totoo lang, ma'am, sila magre-rescue ng mga NPA na natrap sa labanan sa Batangas, sa Kaluya, Batangas. So malinaw po na ang karapatan ay hindi neutral force. Ito po ay direct instrument of the CPP to participate dito sa pag-perpetuate ng armed struggle at ng acts of terrorism by giving legal support, pagpapiyansa, at mga cover-up dito sa mga nangyayaring enkwentro para palabasin ng inosenteng sibilyan ang mga namamatay at sakyan at gamitin ang mga pamilya ng mga nabibiktima papuntang NPA. So General Kabangbang, anong ginawa nitong karapatan na miyembro na ito doon sa pamilya ni Art Chan? What's the name of that, ano? What's the name of that karapatan person? May ID, May ID nga, paki-flash pakita ng natin please pagmumukha ng para matawag buwisit na- namin ni Ma'am Lorraine at Brother Yeah. Franco. Paki-flash yung may ID ng karapatan at ang Yeah. ID ng nanay ni Job. Yan, in the meantime, sir, anong ginawa niya? Unang-una hindi ko actually pinapasalamatan ko nga yung mga yan yung mga taga-karapatan kasi pinapadali na yung trabaho ko kasi Nabibisto yung mga sila. namamatay actually hinahanap ko talaga yung mga parents pangalan? para lang i-turn over ko yung mga yan Maria Para Abigail i-turn over. Acosta, Ayan yan Ah. tumawid pa yan tumawid yan auntie. Yung isa ay parang yung pinita. isa ay taga-karapatan Si Emily Emily Francia. Sige, ilista natin, Frank. So mas ano sila, sir? Mas masugid sila, mas nahahanap nila ang mga magulang. Is that what you're saying? Actually, alam na nila kung sino yung mga parents tatawag Yeah. lang sila sa regional party committee Yeah. Yung Yeah, regional correct. party committee Yeah. ang nakakaalam. So yung Hawak nila, ang ATM yan. tumatawag actually ng karapatan, actually yung karapatan is part of the QRT ng Quick regional party reaction committee. team. Yeah. Quick reaction team. ng Ang CPP. problema lang nila, wala silang QRT sa Mindoro. Tatawid Kaya pa. sila po ay nanggagaling sa mainland, tumatawid. Nauubusan ng pera. Kaya kung kani-kanino po sila nanghihingi. Sinasuggest ko nga nun sa taga-karapatan, magtayo na lang kayo ng satellite office dito sa brigade para hindi kayo Parang nahihirapan. naka-onboard. Actually, nakakaawa na ako sa kanila, kung Naka-onboard. kani-kanino humihingi ng pera. Para lang may pambayad sa Roro. Yeah. Sabi ko, baka next month, meron na naman uli kaming enkwentro. Kasi Tatawid na naman sir, kayo ba? si Lacaloy Sarate kailangan magpaaral ng anak sa Europe. Sa Europe. At si Teddy Casino sa Salazar. Lazaro Green Hills, si Franz Castro kailangan niya magpaspa, 'di ba ganon? So, meron silang Actually, yung lifestyle, kanilang no? kwan, yung kanilang yung call for donation, yung GCash. Hindi naman nag-call for donation sila kay Job, Peter at Aliyah. Kahit isang latang sardinas, wala naman napunta sa sa kila Job, Peter at Sindikato. Aliyah. Kami. Oo. Kaya sabi ko nga sa taga-karapatan, baka pwede isingit niyo yung GCash number ko. Kasi kami ang nagpapakain. So, kami ang nagpapakain doon sa mga ni-recruit nila. So, hanggang ngayon nagpapakain kami. So, I do not have anything nagpapasalamat nga ako parati sa karapatan. Sila pa mismo nung maalala mo, pinagbintangan ako na dinukot natin si Juan, dinukot natin si Job, Peter at Aliyah. Pero pinalabas nila sa statement nila na meron daw somebody fictitious sa Facebook with the name of General Kabambang contacted the parents. So sila mismo, 'di ba? Sila pa mismo ang nagpatotoo na hindi ko inabduct sila Job, Peter at Aliyah. Kasi Diba? kumontak Kaya nga hindi ko sila ginagambala. Sabi nga nila, do not interrupt your enemy while they are making a mistake. Correct, reinforce. Mali ang ginagawa nila. Kaya nagpapasalamat ako. Natataranta sila every time. Isa pa ito, what you discuss. Na sila ay, yung karapatan, nagmumukhang legal lang sila. Di ba? Nagmumukhang Every legal. time That's na may the term. mahuhuli ka, dapat mag-itsurang legal sila. Every time na may mahuli ka, Totoo yan. sasabihin nila na hindi, part yan ng IP advocate yan. Hindi yan NPA, yan ay IP advocate na nag-iimbestiga ng something. Dito po sa Mindoro, lahat po ng non-government organization, political organization, civil society organization ay kinakailangan magparehistro sa Regional Intelligence Office. At minsan sa Peace and Provincial. Order Council ng province. Province. Pag bumaba sila sa munisipyo, kailangan nilang mag-call
sa mayor, kailangan nilang magparehistro sa barangay. Tama. Wala pong isang organisasyon, no, ng nila na nakarehistro. Kaya kahit na anong organisasyon ang ituro nila, hindi ako ang sumasagot. Kaya tanong ko lang yung mayor, alam mo ba itong organisasyon na to? Barangay Kapitan, alam mo ba itong ano? Wala silang alam na ganyang mga organisasyon. Bogus. Because hindi nila pahihintulutan na pumasok yung mga yan sa kanilang mga barangay na hindi dumadaan ano sa PNP, sa region. Kaya kahit na anong kasinungalingan ang gawin nila dito sa Mindoro, hindi sila uubra. I think we have all systems in place. Ang kulang na lang talaga natin, yung mga kapabayaan ng magulang, paano ba natin yan ma-address? Kapabayaan ng magulang, kapabayaan ng school. Because somebody died. Somebody should take responsibility. Hindi pa pwede na may namatay tapos walang may kasalanan. Di ba? Yes. Hindi naman pa pwede na ang sundalo ang may kasalanan because tinututukan kami ng baril. What can you do? We should go back to the cause. Yes. Somebody told me. General Somebody Tabangban, told sir, me. mag-interact po sa inyo si Brother Franco. Napakaganda po ng talakayan natin. Marami po ang very interested na mga magulang at kabataang sumusubaybay ngayon. Yes, gusto ko lang din na kunin ang pagkakataon nito, General, dahil marami nga rin sa atin nagme-message na naiiyak sila sa nangyayari. Gusto ko lang po may tanong, General, sa oras na kung saan haharapin niyo na po yung ating mga kalaban. Tapos alam niyo po na naroon po sa guerrilla front na yun kung sino po ang mga nandun. At alam po natin na mga estudyante po ito na nalinlang lamang ng ideolohiya ng CPP-NP, NDF. Gaano po kabigat o gaano kahirap na harapin o labanan ang alam mong mga batang ito at hindi sila, wala silang alam sa pakikipaglaban. Gaano ka, gusto ko lang malaman sa parte ng bilang isang sundalo po, General. Yes, sir. Right po. Actually, if you will watch movies, makikita mo yung mga sundalo na indiscriminately, nagpapaputok, delikado yun because yung bala mo is to whom it may concern. Ngayon, ang ginagawa po natin is to conduct observation muna, Gagapangin, i-observe, and yung ating pagpaputok ay hindi basta-basta. Meron po kasi tayong may kompleto na yung ating gallery. Rin ito, bigay rin ito ni Job Peter Atalia. Yung gallery po ng lahat po ng miyembro ng party committee at saka ng MRGU. Na-identify namin diyan kung sino yung mga estudyante, sino yung mga bata, sino yung mga mababa na ang moral. Sa ngayon yung encounter, yung engagement is a last resort. Ngayon ang ginagawa po natin, kinokontak natin yung mga parents nila through Facebook. Kinokontak natin yung mga masa. Kumpleto na tayo ng more or less nakukumpleto na natin yung mga tao na nilalapitan ng mga armed group. Pinapasabihan namin na ganito, pasabihan nyo si ganyan na we are willing to help her, through Facebook actually, through social media, nakukumpleto natin, nalalaman natin kung sino yung mga parents, nakukontak natin yung mga parents, nabibigyan tayo ng picture. Alam mo, ang isang pangit dito, none of those parents na naandito yung mga anak nila. Ang alam nila ay nasa school pa. Nasa school pa. Yung isa nga, akala yung kung maalala mo, yung taga UPLB na namatay, si Bondo, nung namatay last year. Ang akala nung parents niya, nag-aaral na. Akala nila gumraduate sa UPLB at nag-aaral na. Terrible. So careful we conduct a kind of operation na kung saan dinidikitan walang indiscriminate na ginagawa, controlled yung ating mga pagpaputok ng howitzer, 105 howitzer. Everything should be observed. Dapat visual ang nakikita sa kalaban. Walang indiscriminate. And of course, bago mangyari yan, nakalatag na lahat ng avenue para sila po yung mag-surrender. Including yung mga parents. Including mga parents. Klaro. Napakalino ka, Eric, na syempre, di ba, kinakailangan mo talaga ng puso dito sa laban na ito eh. Kasi if you want to finish them, you can finish them right away if you want. Pero ito yung kaya nilalabanan natin, ang binibigay na propaganda ng CBP-NP, NDF patungkol sa ating kasundaluhan. Isipin na lang natin yung effort na ginagawa ng Philippine Army ng ating kasundaluhan. Kaya naman pala nila, within just like that, ubusin sila. Pero they're trying their best to be careful every time may operation sila na hanggat mawin nila or hindi magkaroon ng casualty, ginagawa nila. At kung Hindi ko pwede alam ma-rescue. I-rescue Yung talaga mga pwede nila. pang may salba. So nakita lang din natin, pinapakita natin sa ating mga kababayan na hindi pala basta-basta. Yeah. Hindi lang basta-bakbakan ang ginagawa ng ating I kasundaluhan. have a question for General sige, ma'am. Kabangbang. Sir, you were trained at the academy, right? PNP, And were you taught there that you were going to be fighting
teenagers almost, no? I mean, Young adults. this is an issue that cuts to the core of our heart, no, as a people, that it is our children that are holding guns, no? And something you said kasi resonated with me, and I keep hearing him from our soldiers, no, na from our generals, from our soldiers, na napakahirap ng ang nakikita mong napatay mo ay Kabataang mga Pilipino. bata, no? And yet tuloy-tuloy ang recruitment. So basically, sir, yung pagkasundalo ng Pilipino ay kakaiba sa pagkasundalo ng ibang bansa dahil sa CPP, NPA, NDF. And so my question to you, no, you've been a commander for a very long time, and I'm looking at the comments here now, no, and it's really about our children. One of them said, for instance, sir, si Eva Ko said, tama, nakakaawa ang magulang dahil pinag-aral ng na maayos, binihisan, pinakain ng maayos ng magulang, tapos dadalhin lang sa bundok Yes. para gutumin at mapatay, di ba? So for a lot of us here, you don't even need to be a parent, di ba? So this is the heartbreak of our country. No, so I would like for you to expound on that, yung sitwasyon na yan, kasi yan yung kailangan nating tapusin, na yan yung pinaka-bakit natin kailangan tapusin, kasi yung pinakamahalaga sa atin, mga anak natin, ang dinidecimate nitong mga komunistang terorista na nandyan pa sa loob ng Kongreso, nandyan pa sa halls ng UN, etc. At hindi ito sila, ma'am, Sir Kabangbang, hindi ito magiging NPA kung hindi sila pinagre-recruit sa schools, Yeah. sa communities, dito nang gagaling, and then dyan namamatay. At ang recruiters, libreng-libreng hindi nakakapanagot sa batas. Dugtong Yeah. doon sa tanong ni Ma'am Lorraine, please your reaction. Actually, I've been more than 30 years in the service, ma'am. Actually, nabutan ko, ma'am, yung si Sir, ano? Yung pinakagwapo. Yung asawa niyo po. Colonel Parlade. Si General Partosa. Napakabait. Colonel Partosa. Napakabait po. Parang Napakabait opposite na ko. upper class. Colonel Partosa. Wala pong tinuturo, no? Everything that is being taught in all schools is conventional warfare. Yeah. Ano, yung kalaban po niyan ay katulad din ng organization ng armed forces. Ano, yan po ang tinuturo. Tinuturo na ang tatapat sa iyo isang company, one company din. Ano, walang itinuturo, no, na ang katapat mo ay bata. Now, ito po ay ginagawa ko dahil hindi po ito itinrain, ano, na train. I am not doing this because this is what I'm trained for. I'm doing this because that is the right thing to do as a father. Yeah. Yes. Tatay po ako, 6 po yung anak ko. Wow, ang konti. 6 yung anak ko. Lahat po sila nag-aaral sa Ateneo di Wow. Davao. Kung saan yung mga parang pong UP, ano yan, UP Yes. Diliman at UP Los Yes. Baños na Mindanao. From time to time, may mga estudyante din dyan na namamatay sa enkwentro. Yes. Lahat po ng activity nila, kahit malayo ako, ay sinusundan ko. Yeah. Pagka po meron silang immersion, sa akin sila nagpapaalam, ano? At ako po ang nagsasabi kung ano ang gagawin nila. That is why I am putting to task mga parents. Ano, it is not enough na bayaran yung tuition. Yes. Hindi reason yung busy ka sa trabaho. In the Yes. first place, kaya ka nagtatrabaho para sa anak mo. Especially now, na yung technology natin, meron tayong cellphone. Pwede nga araw-araw, no? Araw-araw, i-text mo yung mga anak mo. Gumawa kayo ng group chat. May group chat ako, nakasama ko yung mga anak ko. Just to ensure na namomonitor ko yung kanilang galaw. Yun lang yung trabaho nating parents. That is the number one job of a parent, to ensure na nasusupervise mo yung anak mo. Ngayon, inilagay mo sa school. Sisisihin mo ba yung teacher? Sisisihin mo ba yung administration? At kung saan dinala yung mga anak mo? I think number one, responsible yung parents. Number two, yung teacher at saka yung school. No? That is why if nobody wants to take responsibility for what you are doing doon sa pagkamatay ng mga estudyante nyo, bigay nyo sa amin. Bigay nyo sa army. Kung gusto mo, ako pa pupunta doon sa ako pa papasok doon sa school nyo para alamin kung sino yung mga estudyante dyan na kailangan nating i-rescue. Because nobody is telling us, nobody is telling us. Correct. It is only now, na we are making effort na lahat yan i-profile namin at hanapin namin yung parents. Sana yung mga parents, pag nawawala yung anak nyo, katulad nung sinabi nung ginawa nung nanay ni Aliyah, nung nawala yung anak niya, lahat ng police station pinuntahan. From Cavite to Mindoro, pinuntahan. Lahat ng makitang sundalo, sinabihan. Hanggang sa umabot po sa atin. Yun po yung yan ang role ng parent, Sir. Because I tell you, the police and the AAP is not trained, to fight mga bata. What we do is to rescue them, not fight them. So, sir, parang what I'm hearing you say is that,
kasi we want to be kind to the parents, especially when they lose their children to the CPP, di ba? But what I'm hearing you say now is that tanggapin natin na ito yung unique na sitwasyon ng Pilipinas, ng mga anak natin ay target ng isang teroristang organisasyon na talagang desidido at focused. Therefore, ang hinihingi sa atin bilang magulang ay kakaiba sa hinihingi na sa mga ibang magulang sa ibang bansa. So tayo ang magmamasid, tayo ang unang line of defense ng mga anak natin. Yes. At dahil dyan, Ma'am Lorraine, General Kabangbang, sir, Yeah. tama din ang dinugtong po ninyo. Malaki din po ang pananagutan ng pamahalaan Yes. at ng mga nasa That's right. paaralan na otoridad. Yes. While the parents need to be on the front line, so as the school authorities and the government leaders should also be. Sapagkat pagdating sa schools, kung pinapabayaan yung recruitment at pinapabayaan yung mga recruiters at hindi sila pinapanagot sa batas, hindi sila hinuhuli, hindi sila kinakasuhan, yung kanilang sense of impunity, yung lakas ng loob para gawin itong mga kasamaan sa kabataan ay magpapatuloy kung walang magpag-intervene on the law enforcement and legal strength of the state and the government and on the authority of the responsibility of the school. Pero tama din ang binanggit ni General Kabangbang, igiit ninyo yan bilang karapatan at tungkulin ng mga magulang na i-demand yan sa pamahalaan at i-demand yan sa school authorities at sa mga teachers. Agree, General Kabangbang. Pwede ba padagdag, sir? Sa pagtingin na yan. Agree. Padagdag, sir, ha? Ang dapat kasi, pangarap ko talaga, ito talaga yung goal ko na magiging tayong isang bansa na pag ang UP ay naglabas kunyari ng UP-DND Accord, pagtatawanan natin sila, or talagang, ano pinagsasabi nyo, di ba? Anak namin yan, di ba? At pag nagsalita yan sila Raul Manuel na hindi ka anak ng whatever, yung kino-quote si Gibran, pagtatawanan natin siya, hindi siya pwedeng magsalita ng ganyan. Agree. Anak natin yan. Correct. Sir, Yun. final question namin ni Ma'am Lorraine. Nawala ba si General Kabangbang? Yan, Nandyan pa. Sir, final question namin kasi may isa pa kaming topic tungkol dito sa mga malalaking issue sa Western Visayas at sa power sector industry. Sir Kabangbang, General Kabangbang, may nag-text po sa atin bilang magulang, baka daw ginagapang na rin ng karapatan ang magulang ni Job. At sa sinasabi, nakita nyo, nag-cooperate na kayo, kinasuhan pang anak nyo, paano po daw ninyo inihahanda ang kanilang pag-iisip at damdamin sa ganitong legal requirement na dapat kahit ang anak nila ay nasa side of the government, may ganitong prosesong dadaanan para hindi po sila maloko at malito nitong karapatan at NUPL na gumagapang sa kanilang mga magulang at pwedeng gapangin sila. At pangalawa, sir, gaano po kabigat itong anti-terrorism law bilang instrumento ng ating security sector at ng pamahalaan para i-extend ito pati sa mga recruiters at mga tagapagtakip at mga tagapaglito sa armadong recruitment for terrorism. I'm talking about the front and urban operators ng CPP. Please, kindly paliwanag po natin, sir, yung dalawang huling katanungan namin. Kami po ay in constant touch with the parents. Okay. In fact, dito po sila nagpasko. Very good. Dito sila nagpasko, yung mga parents ni Job, Peter at Aliyah. From time to time, nagtatawagan po kami, nagkakamustahan. Sila din po nagsasabi na sila po yung dinudugtungan nga ng mga Correct. mga legal, especially yung mga dating kasama nila Job, Peter at Aliyah. Buo na rin naman sa sa isip nila na hindi na sila makikipag-cooperate. Just because they saw, just because they saw yung katayuan ng tatlo dito po sa ating brigade. And siyempre pinapangako naman natin sa kanila, hindi ko sila bibitawan and tutulungan ko sila, I will do everything. Si Aliyah po pinag-aaral namin ngayon para Very good. matapos niya yung kanyang senior high. Meron na po kami nakausap na mag-i-sponsor. Gusto raw po niyang mag-law. Wow. Meron na kami nakausap na mag-i-sponsor, Very good. Si Job po ay siya po ay nakatapos na ng 2 years sa fine arts. I think ang kailangan niyang gawin is magkaroon siya ng art show, magkaroon siya ng benta ng mga art display. Nakakuha na rin po tayo ng sponsor. Galing. Gagawa natin po siya ng art show para matapos lang niya yung ginagawa niya. Si Peter po kasi ang gusto lang talaga niya magsundalo. Si Peter, tutulungan natin siya, we will help him. As soon as ma-iron out natin yung mga kaso na nakasangkutan nila, we will help the three. Yeah. Ito po because we are doing this because that is the right thing to do. I think naramdaman niya ng mga parents naramdaman niya ng mga parents nila na yung tama lang ang ginagawa namin para sa mga anak nila, kung kaya't ayaw na nila makipag-cooperate. Most of us in the Philippine Army, in the armed forces are like this. Yes. Very compassionate kami, lalo na sa mga bata kasi pare-pareho tayo may anak I think kahit hindi sundalo ganun, they will help for as long as it is for the youth. Yung pangalawa naman na tinatanong mo, ang pinakamagandang epekto ng anti-terror law dito sa Mindoro is yung pong mga nagsusuporta ay biglang nag-atrasan.
Napakarami pong matatandang aliado dito, no? Yung mga hinihingan nila ever since time pa ni Ka Roger, Yeah. nagbibigay na. In fact, meron ditong village, ano, na kung saan nag-retire lahat ng mga aliado nila. Mga party, Mindoro. party members. Malalim-lalim yan eh. Meron po dito sa Mindoro. Would you believe, ano, na doon po sa anti-terror law, magbigay ka lang ng information, magpahiram ka ng sasakyan, magpatira ka doon sa bahay mo, sa isang safe house, you will already be charged for anti-terror law. Very good. Correct. Naintindihan po yan, ano, ng mga supporter nila. Kung kaya, unti-unti pong nagwi-withdraw, no? Unti-unting umaatras yung kanilang supporter. Anong epekto? Anong epekto? Itong first week ng January, meron na pong uli tayo ng surrender, no? May nag-surrender po na 3. Gutom na daw sila, wala nang nagbibigay Yun. ng pagkain. Kahit saan sila pumunta, wala nang nagsusuporta, wala nang nagbibigay ng impormasyon tungkol sa operation ng sundalo. Ayan po yung ano, no? Yan po yung napakalaking aside from us having the ability already to file cases against the armed group. Thank you. Yung mga supporter nila, ano, ay bigla na ring nag-hands up. Ayaw na nilang makialam because they know na pati po sila ay baka makasuhan sa anti-terror law. Napakaganda po ng anti-terror law. I think unti-unti nating if we can only apply this, ano, Tama, kung nationwide. kailangan lang nating ipaintindi sa lahat po ng kanilang mga masa. No, actually one of the things that the anti-terror law targeted is yung masa nila. Alam mo naman yung ano, Ka Eric, ano, kung ano yung importansya ng masa Tama po. sa kanila. O pag tinanggal natin yung masa, Lubog talaga sila. para silang manok na walang ulo. Walang ulo. Saka lulubog talaga sa ng organisasyon. Walang lalangoy. Klaro yan. Sir. Very good, ma'am. Pagpapasalamat tayo kay General Sir, Kabangban. ano, Napakaganda. we've run out of time, but we're so grateful for this wonderful news that you've given us and for showing us the heart of our soldiers. No? So in behalf of the Filipino people who cannot thank you themselves and also our commenters right now, kasama si Lloyd Nabesana who says, I'm very proud of you, General Kabangban. Very good. We would like to thank you and the men and women of the Armed Forces of the Philippines, of the 203rd Infantry Brigade, for your selfless and courageous service to our country. Truly, you are the real defenders and protectors of our country. Maraming salamat po, sir. Saludo, sir. Saludo, Mag-ingat sir. kayo and all the best in everything that you do and God bless you all. Salamat, Thank you, sir. General. Salamat po. Sige po. Thank you so much, Yeah, General can Kabangban. I add Yes. something, ha? Kasi I messaged the DOJ Undersecretary Dodo Dulay about this case. And then sinabi niya, actually madami na kaming convictions versus the CPP-NPA rebels, not just the filing of terrorism charges. So we've arranged to give an update. Maraming cases na pala yan. Monday siguro, ma'am, i-reserve natin. This is really good. So maraming salamat. Undersecretary Dulay. Undersecretary Dodo Dulay and the Department of Justice and of course Secretary Remulla. Ayun. Very good sa taga-DOJ. At Frank, ito yung hindi mo na kailangan ng panloloko at pandaraya sa perma signature vote buying sa mga pirma. At saka alam mo Eric, Ito yung realidad. alam mo Eric Franco, no? Marami like the LCC, 'di ba, the legal cluster. Tuloy-tuloy yung pagtrabaho nila, yung LCAC tuloy-tuloy yan, pati yung Department of Justice. Hindi lang natin na ibabalita, pero yung mga gains natin tuloy-tuloy yan. Yeah, no? correct. So i-reserve po natin ang Department of Justice on Monday Yeah. for their consolidated update dito sa paglaban sa CPP, NPA, NDF. At kung pwede po, may representative din tayo from the Legal Cooperation Cluster of the National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. And si Yusek Dulay also reminded us that Secretary Remulla is a champion. Very anti-CPP. Oh, klaro yan yun, ang ma'am. track record niya. So, And nung congressman pa siya, nabisita namin ni Ma'am Lorraine. Yeah, yeah. And siya po yung sumusupalpal alay talaga natin. kay Franz Castro at kina Sarate Yeah. at kina Nery Colmenares dyan sapagkat alam niya ang modus operandi nila Yeah. kung paano nila ginagamit ang poder sa Kongreso at mga pundo para lukuhin ang pamahalaan at sirain ang ating bayan. Correct. Pwede ba magtanong sa'yo? Sige ma'am. Wala bang kabutihan itong CPP na to? Kahit konti. Wala ba sila sinasabing totoo? Wala bang ganon? Ang totoo lang sa kanilang mga sinasabi, ma'am, yung mga realidad ng mga pangyayari sa buhay at kalagayan ng mamamayan. Because that is part of their propaganda platform. Yeah. Pero yung kabutihan sa loob na lutasin ito at magbuo ng tamang lipunan sa pamamaraan na transformative at hindi madugo at marahas, wala sa kanila yun. Yes. Because they want the system to fail and they want the government to crumble on the But ground. how do they feel that, for instance, Art John is dead? How do they feel about that, Eric? Para sa kanila, ma'am, bahagi ng digmaan daw yan. Bahagi yan ng mga magulang din sakripisyo. itong mga ito. Ay, kaya nga mga anak nila, magulang na magugulang. Yeah. Like si Teddy Casino, ayaw niya pa-NPA ang anak niya. Si Carol Arroyo, si Sarate. At ito mga nasa urban area, kasi sarap na sarap sila dito sa buhay na may aircon, wala sila sa larangan ng digmaan, Yes. at hindi sila nakaharap sa bala, at hindi sila nilalamok, at hindi sila kinakagat ng mga
insekto sa kagubatan at sa mga bundok. Samantalang parali-rally at paatake-atake sa gobyerno, palangoy-langoy sa loob ng Kongreso, masaya ang buhay nila. Pero ang kanilang mga nare-recruit at nauuto at nalilinlang, kawawa at nawawasak ang buhay. Yes, ka. Yeah. Pero syempre ka, Eric, no? Dito binibigyan din natin na ang anti-terror law ngayon ay nakikita natin na may pangil na. Yes. Simula Ay, yung gusto Ganda. nating ipatinig kasi maraming tatanong sa ating mga Yeah. kababayan, kailan ba yun? Ito po, bagay na nabanggit. Kasi hindi na i-inform yung mga pangyayari. Pero pag binusisi mo sa ground, ngayon ko lang din nalaman kay General Kabangbang na halos isang barangay ang withdrawal ng support Ganda-ganda pala, dahil no? sa mga Yeah. NPA. Dating taga-bigay ng bigas, Yes. bahay, taguan ng Bakit, supply. Eric, bakit dati binibigyan nila? No, ano yung best case na nangyari? Kasi naalala ko nung talagang may suporta sila, Apo. di ba? Why? Dahil sa panahon na yun, ma'am, ang gobyerno natin ay talagang hindi naglingkod. Naging pasaway at naging tagapagdulot ng pigati at problema sa mamamayan. Walang serbisyo, walang presensya, walang benepisyong taong bayan. Until dumating ang isang pagkakataon na binuo ang gobyerno na ilapit at idugtong sa mamamayan, lalo na ang good governance ng whole of government approach at whole of nation approach ng NTF-ELCAC na nagsimula sa time ni Rodrigo Duterte bilang Pangulo. Pero sa panahon na tinanong mo ako, ma'am, bakit nagsisimpatya ang mamamayan at mga masa, lalo na sa kabundukan, sa mga liblib na lugar, sa katutubo, and even sa mga urban poor, Brother Franco, Ma'am Lorraine, sapagkat wala po at hindi nararamdaman ang presensya ng pamahalaan. At ang totoong tagapagtanggol sana, which is our government, ay wala. Kaya ang nakakapasok po sa kaisipan at damdamin ng mga masa ay ang panluloko at mapanlinlang na mga presensya ng CPP, NPA, NDF. But ultimately, as the years go by, nakikita ng mga mamamayan na parang ginagamit lang talaga sila at hindi kapakinabangan at kabutihan ng dulot sa kanila kundi pagkawasak ng buhay, pagre-recruit, rally, meetings, supply, hakot, taguan ng armas at nadadamay sila kapag nagkaroon ng mga labanan, doon nagtatago sa kanila at namamatay mga anak nila. All these years na ipalahad sa kanila ang katotohanan, kung kaya pati sa sinabi ni Brother Franco, yung pagkakaroon ng pangil ng batas sa anti-terrorism law ay malaking bahagi upang umatras ang mga mamamayan at mag-alangan dahil may batas na pwedeng sila ay madamay at mapanagot. Pero naramdaman natin sa grassroots level, naramdaman na nila ka, Eric. Pero gusto